This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group, and with His help, it was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of the following members. Facebook, Mr. Joseph Amisola Agnat. Messenger, Mr. Eljan Bragais. YouTube, Mr. Reynaldo Canlas Buenaventura. But of course, we still have our connection via Trunkline, where activities are originally held. Before we start our exhortation night, let us hear the CDCM Reunited theme song that was composed by Mr. Joseph Agnat. Isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat pinamana sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balang ay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, kahit sa Manila, magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay
kay Jesu Kristo damaang pagkalinga. Sapagkat kay Jesu Kristo damaang pagkalinga. CDCM United and Latin Ones. Thank you for subscribing. Mula sa trangklay na kung saan nagtitipon-tipon ang mga taga-CDCM United, bumabati po kami ng isang mapagpalang oras sa ating lahat. Nandito po na naman po kami upang ganapin ang isa sa mga makalangit na activities upang tayo patuloy na mapalakas, makapulot ng aral at mapaalalahanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang hindi tayo malihis ng landas at magpatuloy tayo sa tinuturo ng Panginoon na ating landasin, na ating tatahakin sa ating buhay. So please do share, like, and subscribe to our YouTube channel, CDCM Reunited, The Enlightened Ones. So bilang pagsisimula sa ating gawaing ito, akin ng inaanyayahan tayong lahat na samahan si Sister Mary Rose Imbien as she leads us and as she opens this activity through a song, and samahan din natin siya sa kanyang paunang panalangin. This is CDCM United and Latin Ones. Thank you for viewing. Majesty, worship His majesty, and to Jesus be your glory, your power, and praise. Majesty, kingdom authority, Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, now glorify, Christ Jesus the King. Majesty, kingdom authority, Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, now glorify, Christ Jesus the King. Majesty, kingdom authority, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of This all is CDCM United and Latin Ones. Thank you for viewing. Heavenly Father, pinupuri ka po namin at niluwalhati ka po namin sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil muli ay narito na naman po kami sa aming exhortation night. Lord, sa mga oras pong ito, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Lumalapit po kami, Panginoon, at humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, kung kami man po ay nakagawa ng mali na hindi po nayon sa inyong kalooban. Patawarin po ninyo kami. Lord, dalangin po namin na linisin mo po, Panginoon, yung puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa, Lord, ang salita mo lamang, Panginoon, ng siyang manahan, Panginoon, sa aming mga puso sa oras po na ito. Lord, dalangin din po namin yung exhorter na gagamitin mo po, Panginoon, sa gabing ito.
Nawa po Panginoon, ilid mo po siya ng iyong banal na spirito upang maipahayag po niya ang iyong mga salita. Maraming salamat Panginoon sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang oras po na ito. Nawa Lord, ang salita mo po namin pong mapapakinggan ay hindi lamang basta narinig namin, kundi maisabuhay po namin at higit sa lahat Lord, mai-share po namin sa mga tao ang iyong pong mga salita. Maraming salamat Lord. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat Sister Mary Rose sa pagbabahagi ng iyong talento through that opening song and through that prayer. At marahil sa mga paghahanda na yan ay handang-handa na tayo para makinig sa muli na namang paalala or kapupulutan natin ng aral na mula sa Panginoon. At yan ay ipapadala ng kanyang sugo sa araw na ito, si Brother June Edimir Castil. So, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-CDCM. So, bago po natin simulan yung ating topic ngayong gabi, ako po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year. At naway patuloy nyo pong i-share, i-like at mag-subscribe po sa YouTube channel ng CDCM upang lalo pa pong dumami ang makapakinig ng mensahe po ng ating Panginoon. So, ang ating pong topic ngayong gabi, bagamat napaka-iksi lang po ito, pero alam kong ito'y kapupulutan natin ng aral o di kaya magagamit po natin yung ating matututunan dito sa araw-araw nating pamumuhay. So, ang topic po natin ay matatagpuan sa Kawikaan chapter 13 verse 3. Ayan, ang sabi po doon, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa panibagong taon na naman na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Naway, patuloy po ninyo kaming pakaingatan, Panginoon. Bigyan nyo rin po ako ng sapat na lakas upang maipahayag ang inyo pong salita sa mga makikinig po ngayong gabi upang ito po magsilbing gabay po namin sa aming buhay, Panginoon. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang gabi mga kapatid. Yun nga po, ang topic po natin ngayon ay mababasa po natin sa Kawikaan chapter 13 verse 3. Ang sabi po doon, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. So, ano po yung nais ituro ng Panginoon sa atin? So, ang tinutukoy po dito yung ating pananalita. Paano po ba tayo mag-deliver ng salita halimbawa? Kasi hindi po natin alam sa pananalita po natin, hindi natin alam kung minsan nakakasakit po tayo ng damdamin o di kaya may nakakapagbitaw tayo ng hindi karapat-dapat na dyan pala sa pananalita natin pwede tayong mapahamak or magkasala. And so, sabi nga po doon, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, kalaki po nung pag-iingat natin
sa pagsasalita na ah, nakalaki po yung pag-iingat natin sa buhay natin. So, ibig sabihin, ah, dapat kontrolado natin kung ano yung bibitawan natin salita. Kasi nga po, yung pananalita nga po, pwede nga tayong makapanakit or hindi natin nalalaman na yung binibitawan natin salita ay hindi na pala tama. Ayan. Kaya nga, tawag dyan, ayan, pasensya na po kasi medyo, kinakabahan tayo eh. Pero okay lang, hindi, sabi nga sa napakinggan ko sa nung huli, hindi nga ito hadlang upang makapagpahayag tayo ng mensahe ng Panginoon. So, itutuloy po natin. Sabi nga po doon, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. So, ibig pong sabihin, minsan kasi kapag nagsasalita tayo, hindi natin namamalayan na yung lumalabas sa bibig natin ay hindi na pala kaaya-aya. So, dapat kontrolado natin yung bawat salitang bibitawan natin. Dito nga po sumikat si Marites, di ba? Diyan sa kumbaga, maihahalimbawa dito yung mga yung pananalita, yung pag-uusapan, yung sige, natin, chismis, ika nga. Diyan sumikat sila Marites, no? Ay na, tawag po dito sa yung pananalita natin kung minsan nakakapanakit, masakit kung hindi natin nakokontrol, hindi natin naalalaman na may tao na pala tayong nasasaktan. So, dapat kontrolado natin yung salitang bibitawan natin. Ingatan natin makapagbitaw ng masasakit na salita upang hindi tayo mapahamak. Kasi nga, sa pananalita natin, pwede tayong mapahamak. Kaya dapat, kontrolado natin yung bibitawan natin salita. Gaya nga ng nasabi ko, ang pananalita po natin ay pwede nating ikapahamak. So, marahil sa atin, bawat isa sa atin, sabi ko nga, bagong taon, ano po ba yung New Year's, ano bang tawag doon? New Year's resolution. Marahil, syempre, hindi naman yan nawawala sa atin. So, siguro yung iba, kung madaldal ako nung nakarang taon, dapat bawas-bawasan ko na. Kung mataba ako nung nakaraang taon, dapat magbawas. So, ibig sabihin, hindi naman po natin kailangan hintayin yung bagong taon para yung mga yan. Para baguhin yung sarili natin. Anong oras na gusto nating baguhin? Anong oras? Kahit anong oras pwede tayong magbago. Ika nga. So, yung babaguhin natin siguro kung yan nga. Yung sa pananalita natin. Kung padalos-dalos yung pananalita natin, walang pagpipigil na kahit anong lumalabas sa ating bibig, okay lang. Siguro, bawas-bawasan natin yon. Kasi nga po, pwede po tayong mapahamak at hindi lang pwedeng mapahamak, ikakapahamak din ng iba. Ayan. Kasi nga sa pananalita natin, hindi lang siguro tayong mapapahamak, baka nga ikakapahamak pa ng iba. Kasi kapag nagsalita tayo na hindi naman pala totoo, tapos sinabi mo na tungkol sa isang tao, tapos nagsalita ka na hindi naman pala totoo, pwedeng ikakapahamak na yun or ikaw ang mapapahamak. Kaya dapat ang tawag dito, dapat kontrolado natin yung sasabihin natin. Maingat po tayo sa ating pananalita.
ay kagaya nga ng sinasabi ko, baka nga hindi lang tayo ang pwede mapahamak, ikakapahamak din ng iba, lalo na kung hindi naman totoo yung iyong sinabi tungkol sa kanya. Kaya nga dyan sa pananalita, maraming mapapahamak dyan na hindi lang tayo mismo na nagsalita, kundi baka yung iba rin. Ayan. So, dapat kailangan ingatan natin yung ating pananalita. Bagamat napakaiksi lang yung mensaheng ito, ngunit alam kong malalim din yung ibig niyang sabihin. So, mga kapatid, marahil bagamat maiksi ito, ngunit alam kong marami tayong mapupulot na aral dito. Kagaya nga ng sinabi sa ating nabasa, dapat mag-ingat po tayo sa ating pananalita dahil pwede natin itong ikapahamak. So, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa gabing ito dahil tinuruan niyo po kami mag-ingat po sa aming pananalita, Panginoon. Tulungan niyo po kami upang hindi po kami makapanakit sa kapwa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananalita, Panginoon. Turuan niyo po kami na magmahal sa kapwa namin at magpatawad, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother June Edimir, sa muli na namang paalala ng Panginoon sa atin. Grabe naman, madaldal. Natamaan ako dun. Kaya, sapul na sapul ako sa topic na ito. Dahil bilang ako at bilang bulag, wala talaga akong magawa kundi magsalita ng magsalita, mapa-offline, kung wala naman akong magawa sa online, nagdadaldal. Sapagkat doon ko lang nai-express ang aking nararamdaman. Hindi katulad ng mga sighted na pwede silang mag-express through drawing or through pictures. At yun nga, na muli na naman tayong napaalalahanan na mag-ingat sa ating pananalita upang maingatan ang ating buhay. Dahil totoo nga, tayong ang hindi nakakakita, nagbibase lang tayo sa mga tono ng ating mga kausap. Minsan, akala natin galit sila, hindi pala. Akala natin nagbibiro sila, hindi pala. Or akala natin seryoso sila, hindi pala. Dahil hindi natin nakikita, sa voice lang tayo nagbe-base. Kaya yun yung sinasabi ni Kuya Jun na minsan din kung magsalita tayo, hindi lang tayo ang napapahamak, kundi nakapagpapahamak pa tayo. Dahil minsan kahit hindi confirmed na chika, basta ganito ganyan, pinarating na doon, naparating na sa kabila, yun pala hindi totoo. At kung minsan, dahil siya ang naggalat, siya na ang mapapahamak imbis na sa'yo galing ikaw ang source ng storya or information na kinalat niya. So, maging maingat sana tayo sa ating pananalita, maging sa ating tono, sa ating choice of words. Kasi kung minsan, kung magbiro tayo, hindi natin alam kung ano ang nakakasakit na salita. Hindi natin alam may nasasaktan na pala sa ating pagbibiro lamang. So, mamili tayo ng salita at palagi nating alalahanin na yun nga, ang nag-iingat ng kanyang salita ay nag-iingat ng kanyang buhay. So, sa akin, enough.
na ang salita na or ang speaking ni Brother June para maliwanagan ako sa topic na yon, sa muling paalala ng yon. So, maging kayo na mga taga-YouTube or nakikinig via our YouTube channel, nanonood via our YouTube channel, please do comment para naman malaman namin kung anong inyong saloobin at matuto kami sa inyong mga comments sa ating comment section. Please do post din kung may prayer requests kayo at kung may comments kayo sa ating grupo or sa ating mga gawain, sa ating mga post para sa ating ikalalago. At so much for that. Maging enough sana yan, or kung hindi man, sanay ang Panginoon through the Holy Spirit ang magbigay ng deeper na kaunawaan sa atin. Dahil again, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay tumatahak ng kanya-kanyang buhay na kung saan may apply natin ang bawat salita ng Diyos sa bawat landasin na yan. Ayun, at as a response to our message for the day or message for tonight, let's ask, or may we ask Brother Lawrence to close us in through a song followed by the closing prayer of the speaker himself. At muli, ito si Sister Gemaline Mangayat, muling nagpapaalala, tayo patuloy na magpalakas through through God's words and through the CDCM Reunited's activities. So, tayo sana'y patuloy na mapalakas ng mga gawain at mga awitin na ito. Ayan, so God bless and good night. And may we have a restful night. At sana bukas or sa mga susunod na araw may apply natin at matutunan nating mag-ingat sa ating mga salita para din sa pag-iingat sa ating buhay. Maraming salamat po ulit and God bless. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. So tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa gabing ito, sa amin pong natutunan, Panginoon, sa inyo pong tinuro sa gabing ito, na dapat po kaming mag-ingat sa aming pananalita, Panginoon. Turuan niyo po kami na umiwas sa mga pwede naming ikapahamak, Panginoon. Turuan niyo rin po kami magmahal sa kapwa namin. Turuan niyo po kami magpatawad sa mga sa mga nakakagawa sa amin ng pagkakamali, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pusong malinis, Panginoon. Inyo pong pakalinisin ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan niyo po kami maging ang mga mahal namin na malayo po sa piling namin, Panginoon. Ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Sa gabing ito, hiling namin ang inyo pong pagpatnubay sa mga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kumilos ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami sa mga pagkakamaling aming pong nagagawa, Panginoon. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
that ends tonight's exhortation. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CBCM Reunited, and to subscribe and hit the notification bell icon of our YouTube channel, CBCM The Enlightened Ones, and hit all so that you won't miss any of our posts. Don't forget also to see us here on Messenger. That's it for now, and see you again with this activity next week. Thank you, and God bless.